Magandang araw mga learners. Ayan, ako ang inyong guro sa komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Okay, so ang paksang tatalakayin natin ngayon ay ang sanhi at bunga. Of course, ito ay may dahil ito ay nasa asignaturang kompan, ano, ang ating kasanayang pagkatuto dito ay nakatuon pa rin sa pag-unlad ng wikang pambansa. Okay, so talakayin natin ang ating bagong paksa ngayon. Gaya ng aking nasabi, na ang ating paksang tatalakayin ngayon ay ang sanhi at bunga. Kasanayang pampagkatuto para sa paksang ito, natitiyak ang mga sanhi at bunga ng mga pangyayaring may kaugnayan sa pag-unlad ng wikang pambansa. Ating tuklasin ang kahulugan ng salitang sanhi at bunga. Ang sanhi ay isang pangyayari na maaaring humantong sa isang bunga. Halimbawa, narinig mo ang sirena ng truck ng bombero. Ano ang maaaring bunga ng sirenang ito? Isang maaaring mangyari ang ikagulat at ikabahala ang sirenang narinig. Kaya, ang naging bunga ng sirena sa iyo ay nagulat at nabahala ka. May palatandaang salita o pahayag na karaniwang ginagamit sa pagpapahayag ng pagkakaroon ng sanhi at bunga, gaya ng kaya, kaya naman, dahil sa, dahil dito, buhat ng, bunga nito, tuloy, sapagkat, pagkat. Ang mga salita o pahayag na ito ay tinatawag ding mga pang-ugnay. Pakibasa na lamang po ang mga halimbawa ng mga pahayag na tumutukoy sa sanhi at bunga. Ating basahin at unawain ang halimbawang pahayag mula sa pag-unlad ng wikang pambansa upang lubos na maunawaan ang paksang aralin na sanhi at bunga. Bahaging suriin ng module, panuto, basahin ang sumusunod na pangungusap, isulat sa patlang ang check o ang simbolong check kung ang pahayag ay sanhi at ang simbolong X kung ito ay bunga. Simulan na po nating sagutan ang bawat bilang at pagkatapos ay maaari nyong tingnan ang susi sa pagwawasto na nasa video ding ito. Congratulations po sa lahat ng naka-perfect para sa pagsasanay na ito. Tumungo naman tayo sa bahaging pagyamanin ng module. Basahin at unawain ang panuto sa bawat bahagi ng gawain. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Pagsasanay 1.1, hanapin sa loob ng talata ang mga pangungusap na nagsasaad ng ugnayang sanhi at bunga. Simulan na po nating basahin ang talata.
Ngayon naman ay hanapin na po natin ang mga pangungusap na nagsasaad ng ugnayang sanhi at bunga. Dito pa rin po sa bahaging pagyamanin ng module ay may isa pang pagsasanay. Ang sabi rito, mula sa teksto sa unang pagsasanay, punan ang chart ng sanhi at bunga ayon sa mga sumusunod. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Sapagkat atin na pong nasagutan ang unang pagsasanay, kaya magiging madali na po ang pagsagot sa ikalawang pagsasanay. Ibig sabihin, madali nang matukoy kung ang talata o ang pahayag ay isang sanhi o bunga. Halimbawa, sa unang row, basahin natin ang bunga. Maituturing na intelektualisadong wika ang Filipino. Okay, ito ang kanyang sanhi, sapagkat ito ang pangunahing gamiting wika sa pagtuturo. Sunod, sa bahaging sanhi, malayang nagkakapalitan ang dalawang wika. Ang bunga, kabalikat ng wikang Ingles, ang wikang Pilipino o Filipino. Sa bahaging sanhi pa rin, ang mga batas ay may katumbas na salin sa Ingles at Filipino. Ang bunga, matugunan ang pangangailangan ng mas nakararami sa pag-unawa nito. Ikaapat sa bahaging bunga, basahin natin, pagsilang ng edukasyong bilinggual. Ang sanhi,
sa pagsulong ng nakararami na panatilihin ang Ingles bilang wikang panturo at maging ng sangay ng pamahalaan. At panghuli sa bahaging sanhi, magkatuwang na ginagamit ang wikang Filipino at Ingles. Ang bunga upang ito ay mahusay na magamit.